Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakapink, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Katakatakang balita, isang magnanakaw sa Taguig sa tindahan ay nagawa niya pang magtinda sa loob ng tindahan. Pero hindi po ito nakawala, nahuli din agad. At ang dahilan ng suspect ay pamasahe daw papuntang probinsya dahil uuwi siya. Rason na ba ito para magnakaw ka? O rason po ito dahil sa kahirapan ng ating mga kababayan ngayon? Hindi mapagkaila na marami na ang mga kriminalidad na nangyayari sa panahon ng Administrasyong Marcos. Dahil nga sa pagtaasa ng mga bilihin, lalong-lalo na ang pangunahing panglaman ng tiyan natin na ang bigas ay umaabot na ng 55 kilo ang pinakamura. Ang iilan sa ating mga kababayan ay gumagawa na ng labag sa batas. Sino ba ang dapat sisihin dito? Ang biktima ba? O ang gobyerno natin na masyado na tayong napabayaan? Yan po ang ating pag-usapan. Pero bago po ang lahat, panoorin muna natin ang mga eksena sa nasabing video. Arestado ang isang lalaking nanloob sa isang bahay sa Taguig. Ang sospek nagawa pang magtinda ng kape sa tindahan ng biktima para hindi mapaghinalaan. Nagbabalik si Ian Suyu. Sa kuhang yan ng CCTV, makikita ang isang lalaking nakasombrero at itim na damit na tila umaaligid sa harap ng isang bahay sa Tipas, Taguig kahapon. Maya-maya lang, binuksan nito ang gate at pumasok sa bahay. Ang lalaki, magnanakaw pala. Isang cellphone at 500 pesos na cash ang natangay ng suspect. Yung screen namin bukas, hindi na siya nakalak. Tapos hinanap ko kagad yung cellphone niya. Sabi ko, tigtawagan ko siya. Kinatbirits. Sabi ko sa ate ko, pa-view yung CCTV. Baka pinasukan yung tindahan, hindi namin alam. Para hindi siya mahalata, ang kawatan nagawa pang magbenta ng kape sa tindahan ng mga biktima. Pagkapasok niya doon sa loob ng tindahan, may bumili, binintahan niya na. Matagal pa nga siyang lumabas eh. Sa tulong ng CCTV, agad natukoy ang magnanakaw na kinilalang si Ram Araza, 20 taong gulang. Ayon sa mga pulis, nasita ang suspect habang nagmomotor sa Taguig nang may sirang plaka at tila kakaiba ang kinikilos. Wala raw maipakitang lisensya at papeles ang suspect. May reported po na incident sa Substation 4 na merong theft. Nung kinausap po natin yung complainant, nag-positive naman po na kaparehas nitong ating suspect na nahuli dahil meron pong CCTV footage. Agad namang na-recover ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 6,000 pesos. Pero hindi na nakuha ang 500 pesos. Napag-alamang din kakalaya lang ng suspect nitong Martes dahil sa iligal na pagsusugal. 5 beses na rin siyang nakulong sa iba't ibang kaso tulad ng carnapping, trespassing at pagnanakaw. Depensa naman ng suspect. Kinuha ko lang po yung cellphone para po ibenta, para pumasahe papuntang probinsya namin. Nahaharap siya sa reklamong theft. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin ang nasabing video ho mga ka-action. O diba? Okay kayong ginawa niya. Nagpanggap na tindero sa loob ng tindahan na ninikawan niya para hindi siya mahalata. Ito din pala, kalalaya lang din pala. Ang buong akala ko, first offense niya palang ito na gumawa ng isang krimen, ng isang pagnanakaw. Labas-pasok ka din pala sa kulungan na walang hiya ka. Sarap mo ipasok sa nilula kag kago-kago na walang hiya ka. Hala, pagdusahan mo yan. Ang buong akala ko, yan ay kauna-unahan mong krimen. Labas-pasok ka din pala sa kulungan. Hala, eto masabi ko dyan sa nanakawan, tuluyan nyo na yan ang sa ganun hindi na pamarisan. Ang buong akala ko kasi mga ka-action, una-una palang nangyari na ginawa niya yan dahil sa kahirapan. May record din pala, kalalaya lang din pala ng gagong ito.
Sus Maria Jose, pasensya ka na YouTube ha. Kung nasabi ko man yung bad words, I'm sorry. Yun yung sabi, parang kanta ba? Napadaan sa tindahan, ako'y nalinglang. Pumasok ako sa loob ng tindahan, nakita ko ang cellphone at 500 peso. Nang may bumili, binintahan ko nang hindi mahalata. Nang wala ng tao, ako'y tumakbo. Ngunit kalaunan, nahuli din ako. Kaya kayo mga Pilipino. Pero alam nyo, mga ka-action, nakakalungkot po, no? Nakakalungkot na may mga ganito tayong mga kababayan. Pero ang mga tulad dito sa, na pabalik-balik na lang sa kulungan, hindi na ho yan maganda. Dapat tuluyan na po yan ng isang complainant. Tuluyan nyo na po yan, ibaon nyo na po yan sa kulungan. Kasi okay lang sana kung unang nagkasala at yun yung maging dahilan na pamasahe niya papuntang probinsya, maiintindihan pa natin yun. May record na pala ito, kalalaya lang pala. Walang hiya ito eh. Di ba? Dapat lang sa'yo dyan ha, mabulok ka na sa kulungan. Di ba? Yung complainant, tuluyan nyo na po yan ha, para hindi na pamarisan pa yan. So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.